PTV, Telebisyon ng Bayan. In other news, Senator J.V. Ejercito wants to allow a third telecommunications company in the Philippines to end the duopoly of telco giants, Smart Communications and Globe Telecom. Ejercito, being the vice chair of the Senate Committee on Public Services, said they are all shortchanged with what they pay because of load overcharging, poor signal, and slow internet. The senator made sure that he will get the commitment of Smart to improve and upgrade its services for the next 5 to 10 years. He made this remark after the first hearing on Senate Bill number 1302, which seeks to extend Smart's franchise for another 25 years. And that's the latest. Stay tuned for PTV News at 9:15 tonight. For PTV News Break, I'm Sharms Espina. Have a great evening. Iginit ng ilang mga kongresista na sa halip na babaan ang criminal age of responsibility sa bansa, ay mas mabuting isulong na lamang ang pagpapatupad ng Juvenile Justice Welfare Act sa pagpapataw ng parusa sa mga menor de edad na masasangkot sa krimen. Si Trixie Jafar sa detalye. Tutol ang ilang kongresista sa panukalang pagpapababa ng criminal age of responsibility ng mga kabataan mula 15 taong gulang sa 9 na taong gulang. Sa isinagawang pagdinig ng Committee on Justice, nanindigan ang Makabayan Coalition Party List na dapat ibasura ang naturang batas, bagkus ay isulong at ipatupad ang Juvenile Justice Welfare Act sa pagpataw ng kaukulang parusa sa mga menor de edad na masasangkot sa krimen. Anila ang kabataan ay pawang biktima at dapat sumailalim lamang sa rehabilitasyon at hindi ituring na lifetime criminals. Yes, the Makabayan Coalition declares its vehement opposition to the House Bill 002, which seeks to lower the minimum age of criminal responsibility from 15 years old to 9 years old, and even to 12 years old. Our opposition takes into consideration the contextual situation of the majority of Filipino children and their basic rights, recognizing how children in conflict with the law should be steered towards rehabilitation and not towards a lifetime of being condemned as criminals. Baka ang kailangan nating gawin ay i-implement natin fully yung JJWA. And actually, ginagawa po ito ng Davao. Ang Davao ay may model ng full implementation ng JJWA or Juvenile Justice Welfare Act. Hindi rin pabor ang minority bloc sa pagpapababa ng criminal age of responsibility dahilan sa hindi marapat na maipabilang ang mga kabataan sa hardened criminals na nasa piitan. Dagdag pa nila na ang marapat na patawan ng kaukulang parusa ay mga sindikato na gumagamit sa mga bata upang magsagawa ng krimen at paglabag sa batas. Hindi mo pwedeng isabayan at ikulong doon sa mga hardened criminal. Kawawa yun. Sira na ang kinabukasan nun. Hindi na po dapat baguhin yung 15, no? At yung 15 na yon dapat sundin pa rin yung batas na dapat separate detention facilities. Nasasaad sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice Welfare Act of 2006 na ang minimum age ng bata na makagagawa ng paglabag sa batas na maaaring mapatawan ng parusa ay 15 taong gulang. Samantala, nakatakdang magdinig muli ang komite sa darating na February 28 kung saan isusumite ng Technical Working Group ang final substitute bill ng Minimum Age of Criminality Act. Para sa PTV News, Trixie Jafar. Positibo ang naging bunga ng pagpupulong ni na Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, Pangulong Rodrigo Duterte at ilang kinatawan ng pamahalaan sa usapang pangkapayapaan. Binigyan diin ni Dureza na susubukan pa rin ng Administrasyong Duterteng wakasan na ang halos 5 dekadang insureksyon. Ang ulat mula kay Joy Gumatay. Nananatili ang pagsisikap ni Pangulong Rodrigo Duterte na makamit ang pangmatagalan at malawakang kapayapaan sa bansa. Ibinahagi ni Presidential Advisor on Peace Process Secretary Jesus Dureza na naging positibo ang kinalabasan ng pagpupulong ng Presidente kasama ang mga kinatawan ng pamahalaan sa usapang pangkapayapaan. Una na rito ay ang ilang direktiba na ibinigay ng Pangulo kung papaano pangangasiwaan ang naudlot na usapang pangkapayapaan sa CPP and PANDF. Hindi man nagbigay ng partikular na detalye ang kalihim, binigyang diin naman niya na susubukan pa rin ng administrasyong tapusin ang halos 5 dekadang insureksyon. Binigyang diin rin ng Pangulo na kailangang magkaisa ang Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front at ang iba pang Bangsamoro Group para sa pagkakaroon ng kapayapaan sa Mindanao.
Sa katunayan, ang punong ehekutibo ang mangunguna sa muling paglulunsad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa lungsod ng Davao na magaganap sa Biyernes, Pebrero 24. Nagpahayag na rin ng suporta si Pangulong Duterte sa Cordillera tungo sa pagtatag ng isang autonomous region. Ipinag-utos naman ng Pangulo na patuloy na makipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders para sa pagbuo ng reform agenda na makakatulong upang makamit ang target na magkaroon ng federal system ang bansa. Para sa PTV News, Joey Gumatay. Dagdag trabaho at bagong pamumuhunan ng benepisyong inihatid ng ginawang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng bansa. Ay kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, umabot sa 4 na bilyong dolyar at mahigit 100,000 dagdag trabaho ang napagtibay sa pagdalaw ng Pangulo sa China. Bukod pa dito ang mga tulong para sa pangangailangan na dagdag na drug rehabilitation centers. Mahigit 1 bilyong dolyar din at 200,000 dagdag trabaho ang naipagkaloob sa Pilipinas sa naging pagdalaw ng Pangulo sa Japan. Mahigit 200,000 milyong piso naman ang naggastos ng Duterte administration mula sa 12 bansang binisita nito mula nang maupo sa pwesto noong Hulyo taong 2016. Also, we would like to take note of the windfall of PRRD's official foreign visits. We're glad to report the windfall of President Duterte's official foreign visits last year. The President made a total of 7 foreign trips, visiting a total of 12 countries since he took office. These visits incurred a total of about 277 million in expenses which included airfare, charter lease, and others. The visit to China, however, resulted in more than 20 agreements with an estimated total value of $4 billion and will generate over 100,000 jobs. Included in the agreements were a 50 million renminbi grant for the provision of drug rehabilitation facilities and another 50 million renminbi grant for the supply of law enforcement related equipment. The visit to Japan likewise produced investment commitments estimated at $1.85 billion and will generate about 250,000 jobs in the next few years. There were also about 5 government-to-government agreements signed, including the exchange of noted agreements for up to $184 million. However, 15 pipeline loans were acquired by several national agencies during the visit in Japan, which includes the construction of a subway from North Avenue to Taguig and a high-speed railway from Manila to Clark. These official trips are part of the President's obligation to maintain and strengthen diplomatic ties with neighboring countries and has clinched numerous economic investments and commitments amounting to billions of pesos and generate thousands of jobs in the following years. Hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin ang pamilya na may estudyanteng nasawi sa malagim na aksidente sa Tanay Rizal. Isa rin sa kanilang ikinasasama ng loob. Hindi pa rin daw sila naabutan ng tulong mula sa eskwelahan. Si Dayan Querer sa detalye. Masayang-masaya pa ang mga estudyante ng Bestling College na nakasakay sa bus number 8 sa huling group picture na ito. Ito ay bago nauwi sa malagim na trahedya ang sanay isang masayang field trip. Ang ilang mga kapamilya at kaibigan ng nasawi, patuloy ang pagdadalamhati sa nangyaring aksidente. Isa na rito ang survivor na si Raymond P. na dumalo sa isang pamisa ng eskwelahan. At saya-saya pa po namin magkakasama, no? Tapos, ganito lang po yung mangyayari sa amin magkakasmate. Magkakatabi pa po kami nun eh. Lalo na po yung girlfriend ko po, kasama ko pa po. Wala, namatay na din po. Nagluluksa rin si Nanay Roslyn Bernardino, ang ina ng isa sa mga nasawi na si Jerry o kung tawagin ay JJ, na tila nagpaalam pa niya sa pinakahuling Facebook post ng kanyang panganay na anak. Saad sa Facebook post ni JJ, ang ikli ng buhay, kaya kapag may gusto ka, gawin mo. Kapag may mahal ka, sabihin mo. Marami po siyang pangarap sa buhay, tapos ganyan lang makikita namin. Umalis po siya ng maayos, pagkuha po sa amin sa kanya, bangkay na lang. Dahil yung school po, hindi maibigay sa akin ang kung anong lagay. Lagi silang siya sabi, okay. Kami pa po nakatrace kung nasaan siya, patay na po yung anak ko.
Ang mas lalong nagpapasakit sa loob ni Nanay Roslyn, hindi agad aniya nag-asikaso ang eskwelahan at hanggang ngayon wala pang pinansyal na tulong na ipinaabot ito sa mga pamilya ng biktima. Kaya sana naman tulungan nila ay makipag-coordinate sila sa amin. Walang pumupunta po na kahit school, kami pa po ang pumupunta doon kasi nag-iisa po kami mga magulang. Di dapat sila may kaano po, dapat silang pumupunta sa may mga namatayan pero wala po hanggang ngayon. Handa raw itong magsampa ng kaso sa may-ari ng eskwelahan kung patuloy na hindi makikipag-coordinate ang Bestling College sa kanya. Samantala, una nang ipinahayag ng eskwelahan na magpapaabot ito ng pinansyal na tulong sa mga naging biktima. Sinubukan ng PTV News na kunin ang pahayag ng Bestling College, subalit tumanggi muna itong magsalita sa kamera. Hindi rin makontak ang telepono ng ilang opisyal ng eskwelahan. Nag-alay naman ng kandila at panalangin ng ilang mga kaeskwela ng mga nasawi. Nagsagawa rin ng Bestling College ng prayer vigil at misa. Nakatakda rin ng isang Solidarity Healing Mass sa mismong pinangyarihan ng aksidente sa Biyernes. Para sa PTV News, Diane Querer. Muling tiniyak ni Pangulong Duterte ang pag-iral ng malinis na pamahalaan. Sa kanyang pagsasalita sa ika-50 anibersaryo ng Asian Development Bank o ADB, sinabi ng Pangulo na titiyakin niyang walang korupsyon po sa ilalim po ng kanyang panunungkulan. Kaya makakaasa mga ito na magagamit sa tama ang inaantabayanan pong mahigit na 4 na bilyong dolyar na loan ng Pilipinas na makatutulong po yan upang maresolba ang problema ng kahirapan sa bansa. Double its effort to foster economic growth and reduce poverty. In line with this, government is pushing for a simpler, fairer, and more efficient tax collection in lower rates and a broader base. We are also working on increasing infrastructure spending to 7.4% of the GDP by 2022. Government will also solicit the participation of private partners in certain aspects of our infrastructure development initiatives. We will also be funding free irrigation, free education, state universities and colleges, and universal health care. Together with the local governments, we are also streamlining business registration and processes, providing support for targeted sectors, and intensifying the war against illegal drugs, criminality, and corruption.